Okay mga kasipag, share ko lang po sa inyo yung pinakaayaw kong message. Mga kasipag, kakabahan na ako pag ganitong message na may kasamang ganitong word, utang. Naku, kabahan ako pag ganyan mga kasipag, you know? Bakit mga kasipag, gaya nito? Chris, pwede pa utang ako, babayar ko ni pagkasweldo, magkakilala bitaw tae. Ayan mga kasipag, yung word na yan na utang, kakabahan na ako dyan. Bakit mga kasipag? Ang dami na kasing nasisira talagang kahit pamilya mo yan, kahit kaibigan mo, kahit yan ay kapatid mo, kahit yan ay ka-workmate mo, classmate mo, pag once na word na utang na po ang pag-uusapan, humanda ka na. Ang pagsasama nyo, pagiging close nyo, yung friendship nyo, possible na mababawasan na yan. Possible pa na maging enemy pa kayo dyan dahil sa utang na yan. Bakit makasipag yun? Pag sa isang tao po, makapag-isip na uutang siya at yung target na tao na yung nauutangan niya, ay magiging kawawa yung utangan niya. Bakit mga kasipag yan? Pag once na pupuntahan niya yun, utangan niya at hindi nagpapautang, ang sasabihin, negative nang nasa isip, sasabihin doon, kuripot, walang malasakit, hindi tunay na kaibigan. Pag once na ikaw naman po yung nagpautang, mga kasipag, at hindi sa gusto niyang halaga, mayroong sasabihin pa rin. At kung ikaw naman po yung nagpautang talaga sa gusto niyang halaga, ito na, ang hirap singilin. At tayo pa ang nahihiya. Halos tayo pa ang nagtatago. Halos tayo pa ang iiwas na singilin siya. Grabe. No? Ang daming naapektuhan. No? Ang pagsasama, pagiging pamilya, pagiging close natin. No? Ang dami dahil sa word na utang na yan. At sana po maintindihan nyo. Kung papasok kayo, kung kayo ay uutang, mga kasipag, isipin nyo na ang uutangan yung target na tao ay magiging kawawa. Wala po silang kasalanan sa sitwasyon natin. Kung ano yung magiging apekto nyo, kung kayo nag-aaway, kung ano nasasabi nung inutangan nyo, dahil naman po yun sa atin. Dahil di naman po yun sa atin na tayo yung umutang. Hindi na magkaganon kung hindi ka umutang eh. Or kung umutang ka man, kung nagbayad ka sa tinupad mong araw, o tinupad mong anong kailan man yung petsa na yan, kung binayaran mo talaga ng tama, hindi na kayo abot sa magkatampuhan, magkaawayan pa, magiging enemy na, maging negative na, may lamat na yung pagsasama, di ba? Pagiging friendship, may lamat na, pagiging pamilya nyo, may lamat na, di ba? Ang hirap, kawawa talaga yung utangan. Ako kasi pag natutruman na ako sa word na utang na yan. Share ko lang po sa inyo yung journey ko sa pagbablog. Isang taon po ako bago ako na-monetize sa pagbablog. At higit isang taon bago ako sumahod ng unang sahod ko. Sige, ano'y na lang natin, mga 14 months bago ako nakasahod sa pagbablog. At maliit po ang sahod ko nung una. Ito po ay 10 mahigit. Ngayon, yung 1K subscriber ko sa YouTube, yung journey ko sa loob ng isang taon, mga kasipag, yung umutang sa akin, never ko po yung nakita na siya yung nag-subscribe sa akin para ako'y ma-monetize sa loob ng isang taon. 1K subscribers, wala po siya doon. Pero nung sumahod na ako, pinagkainteresan na akong utangan. 'Di ba? Umutang sa per sahod ko, 5,000. Ang sahod ko ay 10 lang mahigit. At meron po akong obligasyon sa buhay. May pamilya po ako na dapat suportahan. 'Di ba? Ayun na nga, ang sabi ko sa kanya, hindi pa po ako pwede magpautang. Kasi po, ito po yung first sahod ko na pinaghirapan sa loob ng isang taon mahigit bago ako nakasahod. At ito lang po, 10. Kaya mo ba yun, yung ganon? Na magtatrabaho ka, magbablog ka isang taon mahigit bago ka sa sahod, 10,000 mahigit ang sasahurin mo sa 14 months? Kaya mo ba yun? Pero ang sabi niya sa akin, uutang daw siya. At yun na nga, nung hindi ko po siya pinautang, negative ang sabi sa akin. Malalaman talaga ang tao pagdating sa pera. O, diba? Tayo pa napapasama. Ngayon, dahil nawa, talagang ako naman ay nakonsensya. Sige, sa sunod po, sa sunod na sahod ko po, magpapautang po ako sa inyo. Ayun na nga, pagkautang mga kasipag, sabi ko sa kanya ng gano'n na magpapautang ako sa inyo. O sige, gawin mo ng 10. O, diba? 10 na daw. Sabi ko, hindi po pwede yun kasi hindi po malaki ang sahod ko, hindi po 100,000, hindi po 50,000, hindi po. Yan ha. Ayan, sumahod ako pangalawa, pinautang ko 5,000. Nagtampo pa kasi gusto 10. Ibig sabihin, ako pa ata nagkautang. Kasi nung unang buwan, hindi ako nagpautang. Ayun. So, inisip ko, sabi ko sa family ko, ito muna yung ano natin kasi papautangin ko yung tita ng partner ko. O, hindi kami magkamag-anak, siya po yung umutang sa akin.
So, ang kamag-anak lang niya, yung kanyang, partner ko. Ngayon ang nangyayari. Umabot na po ito ng 6 months. Wala update. Wala atang planong magbayad. Siningil ko ngayon, bumalik na lang ako doon. Siningil ko. Ngayon, pagkasingil ko doon ngayon mga kasipag, sabi, ginigipit nyo naman ako. Ginigipit pa pala yung 6 months? Sa sobrang tagal ng 6 months, wala ka pala talagang paraan para magkaroon ng pera. Wala ka talagang plano talagang magbayad. So gusto niya pala, 1 year, 2 years bago siya magbayad. Ganun pala yung wala na ng tubo. Masama pang loob kasi bakit hindi daw 10, 5 lang. At dahil siningil ko, ayun na, nagka-dilobyo na. Bakit? Nagka-dilobyo na. Ako pa nagkautang ngayon. Siningil na rin kami sa tinitirhan ng aking partner. Siningil na rin din. 'Di ba? Siningil na kami kahit libre naman yun doon dahil hindi naman sa kanya yung bahay. Gumawa ng paraan para kami daw ay gipitin. Sabi niya, para maranasan din daw namin yung magipit kami. Bakit? Hindi ba kami gipit? Hindi ba kami, mayaman ba kami? Hindi ba kami mahirap? At ito pang pinakamasama. Papalayasin kami. At ako pa daw nagkakautang. At ito pang masama, ako pa na-block. Parang walang puso dahil sa utang, ang dami talaga nasisirang samahan dyan. Kahit pamilya mo pa iyan. Grabe mga kasipag. Isipin mo po, pamangkin niya, papalayasin niya. Doon sa bahay na yun, sa tinitirhan namin. Yung apo niya, palalayasin niya. 'Di ba? At yung bahay na yun, hindi naman sa kanya. At yung may-ari ng bahay, umagri naman. At papabayarin pa kami. At naturingan pa itong Kristiyano at kapatiran pa niya yung palalayasin niyang pamangkin pa niya, pamilya pa niya, at apo pa niya. Dahil gusto niya na magipit daw kami, maranasan daw namin yung gipit. Di ba talaga kami gipit? Maniningil ba kami kung hindi kami gipit? Ano yan, mayaman kami? Pares-pares lang dito tayo mahirap. 6 months na yung utang mo, wala ka pala talagang paraan para maghanap ng pera para bayaran. At sasabihin mo, ginigipit, napablock pa ako. Ako pa napasama, may nagkakaroon ng utang, pabayarin sa tinitirhan na hindi naman yan sa'yo at napakaliit. Isang dipat, kalahati lang yung lapad at yung haba, 2 dipat. Grabe, kami pa yung nagpagawa para lang meron lang kami matirahan sa Manila. At pamilya mo yan, pamangkin mo yan, papalayasin mo dahil lang sa utang, dahil sa umutang ka, kami pa napasama, ikaw naman yung umutang. Kawawa talaga yung mautangan mga sipag. Grabe, ako pa na-block ngayon. Grabe. Pero sa kabila ng gayon, hindi ako nagpabarangay, hindi ako nag-share doon. 'Di ba? Ako pa napasama. Na-trauma na ako dyan sa utang na yan. Grabe. Sabi ko sa kanya, okay lang naman po na hindi babayaran eh. Kung nagsabi kayo na hindi nyo nababayaran, hingiin nyo na lang. 'Di ba? Di nyo naman ako bibigyan eh. Kung hingi ako eh. Di ba? Ang hingiin ba naman 5,000, 10,000 eh. Grabe naman yan. Abusado talaga. Kilala ko talaga ang karakas talaga niya. Parang hindi ko siya kilala, no? Nalaman ko na lang yung karakas niya. Ako pa na-block, ako pa nagkautang, pinalayas pa kami. 'Di ba? Grabe. Napasama ako dyan sa utang na yan. Shout out na lang sa'yo, no? At naturingan ka pang Kristiyano. Naturingan ka pang Kristiyano. Nag-invite sa akin na punta doon, dito kayo sa samahan namin. Sa samahan namin ganito. 'Di ba? Kinakailangan maging anib ka kasi gano'n. Naturingan ka pa ng ganun. Pero ang gawa mo pala ay ganito. Puro ka utang, magulang ka pa. Ako pa na-block, ako pa nagkautang, ako pa napalayas. Ang sama. Kaya yung utang na yan, ang dami po talaga nasisira mga sipag. Please lang, no? Please lang. Yung kayo po ay makapag-isip ng uutang, isipin nyo na po na yung uutangan nyo po ang mapapasama. Madadama yung pagsasama or yung pagiging friendship, yung pagiging close nyo. Wala na. Magkakalamat na. Minsan magkakaaway na kayo, magiging enemy na kayo. So yun lang po mga kasipag, i-share ko po yun sa karanasan na yan na natutruman ako sa word na utang. No? Yun po yung naranasan ko talaga. Grabe. Di biro. Sana po magporsige po tayo sa buhay. Kung tayo man po ay uutang, magbayad po tayo ng tama, no, sa tamang sinasabi natin na araw o buwan. Sabihin po natin na ganun. Wala nang ang tubo, di ba? Ako pa napabaliktad, napalayas, ako pa nagpautang. Sa liit na kwarto, paupahan daw 4,000. Ang liit kasi kami pa nagpagawa. Kami pa nagpaano ng mga kwarto na yun. Kami pa nagpa-upgrade, nagpaganda.
Hindi, naliit nun. Halos isang dipa lang yung talagang lapad. 2 dipa yung haba. 4,000 kami lahat-lahat. Tas malapit sa maingay. Tas manggugulo. Skineta or squatter. Ang sama talaga. Kasi ang gusto, ang ano talaga, ang sabi niya, gusto daw niya na maranasan may nagipit. Ang sama talaga, naturingan pang Kristyano. Pagka gano'n, nag-invite pa sa akin. Naku, wag na lang. So yun lang po, naka-block pa ako ngayon. Ako pa nagkautang. Pinapasa Diyos ko na lang na sana magbago siya. Kung sino yung inutangan nyo, yun po yung mapapasama. Yun po yung madadamay. Mapapasama. So yun lang po, masipag, ay, nako, natutruma ako niyan. Pasensya na po sa lahat, no. Yun lang po, share ko about sa utang na yan. Yan lang po. Yan lang po yung talagang iparating ko sa bawat isa, no. So, yan lang po. Pasensya na.